Hey Sectogoers! Kailan nga ba nagiging depression ang kalungkutan? Dahil ang dalawang salitang ito ay kadalasang ginagamit ng palitan, ang ilang mga tao ay nalilito tungkol sa kanilang pagkakaiba. Ang pagkasabi na ikaw ay depressed ay iba sa pagkasabi na ikaw ay may depression. Dahil ang liham ay tumutukoy sa isang mental illness, hindi isang emosyon. Kapag nalulungkot ka o matagal nang nalulungkot, maaaring magtaka ka kung alin ang nararanasan mo. Karaniwang mas malala ang depression sa mga tuntunin ng tagal nito at sa lawak ng epekto nito sa iyong buhay. Samantalang ang kalungkutan ay normal at mas kaunting oras ang kailangan para makabawi. Kung gayon, may ilang pagkakaiba sa pagitan ng normal na kalungkutan at clinical depression at pag-uusapan natin ang tungkol sa pito sa kanila ngayon. Number 1. Nagagawa mo pa ring i-enjoy ang mga simpleng bagay. Nakikita mo pa rin ba ang iyong sarili na tumatawa habang nanonood ng iyong paboritong palabas? Kung meron ka pa ring lakas upang mag-enjoy sa iyong mga hobbies, malamang na dumaranas ka ng normal na kalungkutan, hindi clinical depression. Ang mga taong na-diagnose na may depression ay kadalasang nahahanap ang kanilang sarili na may labis na pakiramdam ng pagkahilo at maaaring walang interes sa paggawa ng mga bagay na minsan nagdulot sa kanila ng kaligayahan. Ang pamamanhid na ito ay maaaring tumagal ng panahon na iba sa normal na kalungkutan. Number 2. Meron kang sapat na lakas upang makumpleto ang iyong mga pang-araw-araw na gawain. Kumakain ka pa ba ng lahat ng iyong pagkain? Nahihirapan ka bang matulog? Ang depression ay kadalasang may kasamang kawalan ng kakayahang kumpletuhin ang mga regular activities dahil kulang ka sa lakas at hindi mo nakikita ang layunin habang hindi ka masaya. Kahit na ang mga simpleng bagay tulad ng pagpunta sa banyo ay maaaring mukhang nakakapagod sa iyo. Ang mga depressed na tao ay madalas na nananatili sa kanilang mga kama, nawawalan ng oras kasama ang pakiramdam ng pamanhid. Ang isang malungkot na tao ay maaaring maging mas tahimik at hindi aktibo kaysa sa karaniwan. Ngunit sa sandaling lumitaw ang mga pangangailangan, kumakain sila, gumagamit ng banyo at nag-aalaga sa kanilang sarili. Number 3. Nakikipag-usap ka pa rin sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Nag-open up ka ba sa iyong mga kaibigan o nagbibiro o umiiyak tungkol sa kung ano ang nangyayari? Maaaring hindi magawa ng mga taong may depression ang mga gawaing ito dahil ang depression ay maaaring magmumula sa wala. Ang isang tao ay maaaring mamuhay ng isang ganap na normal na buhay at biglang nakakaranas ng mga biglaang pakiramdam ng pamamanhid at kawalan ng pag-asa. Dahil dyan, pinipili ng ilang tao na huwag mag-open up na maaaring makahadlang sa kanila na humingi ng tulong dahil ang maaaring pakiramdam nila hindi sila katumbas ng pagsisikap. Iba ito sa normal na kalungkutan dahil tinatanggap mo pa rin ang iyong mga relationship. Kapag malungkot ka, maaaring gusto mong magpahinga at ihiwalay ang iyong sarili sa ilang sandali. Ngunit sa huli, karaniwan kang babalik sa pakisalamuha. Number 4. Ang iyong self-esteem ay hindi permanenteng apektado. Normal lang para sa malungkot na tao na magkaroon ng negatibong damdamin tungkol sa kanilang sarili at sa mga bagay na bumabagabag sa kanila. Ang mga emotions tulad ng pagsisisi, panghihinayang at kawalan ng pag-asa ay karaniwan kapag nakaranas ka ng isang hindi magandang pangyayari. Ngunit ang mga ito ay may posibilidad na kumupas sa paglipas ng panahon, lalo na kapag alam mo ang ugat ng problema at ginagawa mo ito. Naiiba ito sa mga taong depressed na nahuhuli sa isang tuloy-tuloy na loop ng negativity na maaaring umabot sa mga pag-iisip at paggawa ng self-harm o maging suicide. Ang kakayahang makabangon mula sa isang masamang karanasan ay isang magandang indicator sa iyong mental health. Kung may kakilala kang nagkikimkim ng patuloy na negatibong kaisipan, matutulungan mo sila sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanila na handa kang tumulong. Maaaring ayaw pa nilang pag-usapan ang tungkol sa atin, ngunit ang iyong presensya ay mahalaga din. Number 5. Nakakaranas ka ng burnout. Nakikita mo ba na hindi ka masaya kapag kasama mo ang iyong mga kaibigan tulad ng dati? Kahit na walang nagbago o marahil ay nahihirapan kang panatilihin ang routine na ginagawa mo para sa iyong sarili sa mga linggo, buwan o taon. Ang lahat ay nangangailangan ng time out. Kung hindi,
Sila ay nasa panganib ng pagka-burnout na kung saan ay nailalarawan sa mga pakiramdam ng pagkaubos ng enerhiya o pagkahapo na dulot ng matagal na stress at maaaring mapagkamalang depression. Sa pagka-burnout, maaari mong makita ang iyong sarili na hindi makumpleto ang iyong mga gawain dahil sa tumaas na distansya ng pag-iisip mula sa kanila o walang lakas dahil hindi mo makayanan ang stress na iyong tinitiis sa mahabang panahon. Kung nakarelate ka, maaaring magandang idea na magsanay ng magandang work-life balance. Subukang bigyan ng oras ang bawat aspeto ng iyong buhay upang maiwasan ang pagka-burnout. Maaari kang mag-schedule ng mga activities tulad ng overnight trip kasama ang iyong mga kaibigan, pagpunta sa blind date, o kahit na pagpunta sa Zumba na iyong pinapanood. Panatiling active at explore ang maraming bagay upang maiwasan ang pagwawalang kilos. At kung hindi iyon gumana pagkalipas ng ilang panahon, maaaring makatulong ang pagbisita sa isang therapist o doktor. Number 6. Gumagaan ang pakiramdam mo pagkatapos mong ilabas ito. Gumaan ba ang pakiramdam mo pagkatapos ng magandang pag-iyak? Mas gumaan ang pakiramdam pagkatapos ilabas ang iyong mga emosyon. Ito ay isang magandang indikasyon na ikaw ay malungkot at hindi depressed. Dahil ang mga taong may clinical depression ay kadalasang hindi nakikita ang punto sa pag-opening up ng tungkol sa kung ano ang kanilang nararanasan at may posibilidad na makita ang kanilang sarili bilang worthless at hindi karapat-dapat sa pansin. Dahil dito, maaaring nasa panganib ang kanilang relationships, friendships man o careers. Ayon sa Toklet, mahalaga ang pag-uusap tungkol sa iyong nararamdaman dahil nakakatulong ito sa iyong iproseso ang iyong mga emosyon, develop emotional awareness at clear your mind. Kaya mas mabuting ilabas ang iyong emotions kaysa itago mo ito. Kaya naman talagang nakakatulong na mapalibutan ng mapagkakatiwalaan at maunawaing mga kaibigan. And number 7, pinapagaling ka ng oras. Pagkatapos ng ilang linggo o kahit na buwan, nararanasan mo pa rin ba ang parehong sitwasyon o unti-unti mo na itong nakakalimutan? Ang kakayahang bumalik ay isang tagapagpahiwatig na ang iyong nararanasan ay normal na kalungkutan, hindi depression. Higit na malala ang depression sa mga tuntunin ng mga sintomas at kung paano nakakapinsala ang mga sintomas na ito sa buhay ng tao. Ang doktor ay maghahanap ng mga sintomas na tumatagal ng hindi bababa sa 2 linggo bilang posibleng mga palatandaan ng depression. Maaari itong tumagal ng ilang buwan o taon at mas mahirap na babawi kaysa sa normal na kalungkutan. Kaya't sa tuwing malungkot ka, maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong kalungkutan. Subukang humanap ng healthy coping mechanisms at palibutan ang iyong sarili ng mapagmahal at supportive friends and family. Maaari ka bang makarelate sa alinman sa mga puntong ito? Please share your replies in the comments below. As always, ang references at pag-aaral na ginamit ay nasa description. Hanggang sa susunod mga kaibigan, take care and thanks for watching.